Ama namin Diyos na nasa langit, salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan, sa lahat po ng pagpapala na tinanggap namin o Diyos. Dahil kami inyo ipinagtagumpay, Ama, kami narito nakakapuri, nakakasamba, nakakaawit o Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, umasa kami, Panginoon, sumasampalataya kami na kayo po magbubukas ng aming mga espiritual na mata at pandinig, Panginoon Diyos, Lord God. At Lord, dalahin ko lang po na kayo po ang may angat sa aming kalagitnaan, Ama, at mauwi ang lahat ng kapurihan at kalulhatian sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita, gayon din po inyong mga anak. Yan po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. And amen. You all may be seated. We are going to deal from Revelation chapter 1 hanggang chapter 3. Praise God. Hallelujah. So magbabasa tayo ng mga talata. Sabi nga ganito, Revelation chapter 1, verse 1 to 6, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must be shortly come to pass, and he sent and signified it to his angel unto his servant John. By his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. No? So we know it. Praise God. This is the revelation of Jesus Christ. No? Praise God. Kasi nga, pag tinitingnan ninyo yung Biblia, pag meron kayong King James Bible, ang lagi sinasabi dyan, the revelation of John. This is not the revelation of John. Bagkos ito ay revelation ni Jesus Christ. Praise God. Sabi, ibinigay ito sa kanyang anghel at inihayag ito kay John. No? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, pag sinabi nating angel, this is just simply messenger, no? Praise God. Hallelujah, no? Kaya anybody, sino man nagdadala ng mabuting balita, tinatawag ng Biblia ang anghel, no? Kaya nga, praise God, kaya nga makikita nyo, ang Biblia meron pong earthly angel at meron din tinatawag na heavenly angel, no? Praise God. One is a small a and the other one with the capital A. Kaya nga kapag ang tao nagdala ito ng mensahe, mensahe ng Diyos sa mga tao, tinatawag silang mga angel, mga anghel. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia na mag-iingat kayo sa pag-i-entertain. Dahil minsan ang na-entertain na ninyo ay anghel ng Diyos. Without knowing it. Praise God. See? Hallelujah. Then kinumpir nga yan, di ba? Sabi nga, ano ba ang mas makapangyarihan? Yung anghel na nasa langit o itong anghel na nasa pulpito ng Diyos, di ba? Praise God. Sabi, itong anghel sa langit, pumapatay yan, nakakapatay sila ng 80,000 souls in one day. Kaya nilang pumatay ng 80,000 souls in one day, no? So mababasa natin sa scripture, di ba? Praise God. Pero sabi niya, itong mga anghel na nasa langit, wala silang kakayahan na magtapon ng kaluluwa sa impyerno man o sa langit. Pero itong anghel, sabi nga niya, na nasa pulpito, they can send souls to hell and to heaven. Praise God. Kaya sabi, naging mas makapangyarihan ng anghel na nasa likuran ng pulpito. Praise God. Dahil kaya nilang magtapon ng kaluluwa sa langit at sa impyerno. Praise God. Kaya nga lagi pagdating nga sa mga ministro, minsan sabi nga nila, medyo suplado ako. Praise God. Kasi pag makipagdil ako sa mga ministro, praise God. Kasi pag nakita mo na, dito hindi pag tinalakay natin na first church ages, tandaan ninyo, marami kasing mga tao na nagkiklaim na minister. Di ba? Praise God. Yan ang kahinaan sa panahon natin. Hindi ma-identify. Praise God.
Minsan yung mga minister, claiming to be minister, hindi na nga binibindicate ng Diyos, di ba? Hindi na nga pinatutunayan ng Diyos. Binibindicate mo pa. Yan ang mahirap. Praise God. Hallelujah. Kaya mas maraming kaluluwa, tandaan ninyo, maraming kaluluwang dadalhin yan. No? Kapag ang isang tagapagturo ay bulag, anong mangyayari? Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa panahon nga niya, nung naroon yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, diba? Praise God. Sabi nga ng mga Pariseo, mga Saduceo, Skriba, hindi kami mga bulag. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, ngayon, bulag na talaga kayo. Praise God. Kung uunawain nyo, those people, those teacher, those preacher, those ministers, di ba? Hindi yan mga inosente, hindi yan mga ignorante. Mga aral yan. Praise God. Pero sa presensya ng Diyos, sila yung mga bulag. Di ba? Kaya sabi nga ng Biblia, ano sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mo na ang bulag na akain ng kapwa bulag at pareho silang mahuhulog. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, hindi to pakisamahan. Hindi to barkadahan. Hindi to yung nakakahiya naman. Kaya nga, pag hindi ko ginagawa yung dapat kong gawin, praise God, maghanap kayo kasi isa lang ang totoo na tayong lahat ay mamamatay. Di ba? Kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kahina, kahit gaanong edad mo, matanda ka man o bata ka man, kahit sabi mo, bata pa ako, praise God, sino magsasabi na kapag labas mo dyan, baka masagasaan ka na ng tricycle? Di ba? Tricycle lang makasagasa sa'yo, patay ka. Hallelujah. Magugulat ka. Diba? So, hindi ito. Kaya yan lang ang totoo. Kaya nga, praise God. Malakas ka man, may sakit ka man, o wala ka mang sakit. Hallelujah. Di natin masabi yan. Diba? May natutulog nga lang, hindi na nagigising eh. May gisingan na nakaupo lang, bigla na lang matutulog. Praise God. Hindi natin maintindihan yan. Pero ang totoo, yan lang talaga. Lahat tayo mamamatay. Di ba? Kaya kinakailangan siguraduhin ninyo. Praise God. Hallelujah. Yung sinusundan nyo hindi bulag. Siguraduhin ninyo na lumalago kayo spiritually. Pag hindi kayo lalago spiritually, lumalago lang yung barkadahan natin, then we better stop it. Praise God. Hallelujah. Tandaan niyan, kinakailangan, praise God. Yung pananampalataya ninyo may impluensya sa buhay ninyo. Yung pananampalataya na tinatanggap natin, kinakailangan may ginagawa ito sa buhay nyo. Pag walang ginagawa ito, tumigil na kayo. Sasayangin nyo lang yung oras nyo, sasayangin nyo lang din yung oras ko. Praise God. Maghanap kayo. Kaya lagi siya, maghanap kayo. Praise God. Huwag niyo sasayangin yung binibigay sa inyo ng Panginoon na tsansa. Praise God. Huwag niyo iisipin, panghabang panahon ito. Hindi. Once you cross the red line, you're finished. Praise God. Pag nalagpasan niyo yan, praise God. Hallelujah. Sasabihin nyo, praise God. Mapagmahal naman ng Panginoon. Totoo yan. But remember, God is a judge God, a just God, and He is a consuming fire. Tandaan niyo yan, praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, mahaba ang pasensya ng Diyos. But once you cross the red line, you're finished. Praise God. Hallelujah. Kaya merong anghel na narito sa lupa na nagdadala ng mensahe. Praise God. Pag nalaman nyo siya nagdadala ng mensahe o salita ng Diyos, makinig kayo. Kung hindi nyo matanggap, makinig lang kayo. Huwag kayong magsalita ng laban. Pag merong nagsalita, kahit sino,
binasa ang salita ng Diyos, mag-amen ka lang. Praise God. Marami na akong experience na ganyan. Hallelujah. Simula pa sa Sambales, sabi nga sa akin ng mga, praise God. See, mga pinapaikutan ako niyan, mga saksi, mga iglesia ni Manalo. Sabi nga, pag binabasa sa akin yung mga talata, sabi ko, Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagagalit sila. Hallelujah. Sasabi, ba't amen ka ng amen? Ako binabasa mo lang yung talata ng Biblia. Anong magagawa ko dyan? Bakit tayo magtanong? Anong itatanong ko pa? Salita na ng Diyos yan. Wala ka na maitatanong dyan. Kami nagtatanong sa iyo Hallelujah. Kasalanan ko ba kung magtanong sila? Hallelujah. So, praise God. See? So, meron tayong tinatawag na dalawang anghel, no? So, both angels are God messenger, no? Sila ang nagdadala ng mabuting balita. Tandaan ninyo, lahat ng balita na napapakinggan natin dito sa lupa, umpisahan niyo sa Channel 2, Channel 5, o lahat ng channel, lahat na ng CNN, ABC, BBC, WBC. Dilipas lahat yan. Walang kwenta yan. Hindi ako interesado dyan. Natutuwa lang ako sa mga napapakinggan natin. Pero tandaan nyo, hindi interesado ang Diyos. No? Kahit sabi may history, world news, o kung anong news yan, local news. No? Praise God. Hindi interesado ang Diyos dyan. No? Hindi rin tayo interesado dyan. No? Praise God. See? Hallelujah. Dahil meron na tayong news, di ba? Ano yung news natin? Good news. Hallelujah. Ito lang ang gusto natin, yung salita ng Diyos. No? Ngayon sabi nga, verse 2, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and all things that he saw, blessed is he that readeth and they that bear the words of this prophecy. So remember, the whole book of Revelation is a prophetic book. Kaya sabi, who bear record of the word of God, no? John, sabi nga, na, praise God, hawak-hawak niya, nang hawakan siya sa salita ng Diyos, sa testimony of Jesus Christ, at sa lahat ng mga nakita niya. No? So, tignan nyo, praise God, kaya nga sabi ng prophet, the vision, plus the word of God, plus the history, then we can conclude, this is thus saith the Lord. Praise God. Hallelujah. So, ganyan. Kaya nga minsan pag nagsasalita yung mensahero, akala natin sarili niya lang Hindi. Kaya nga sabi, you can tie it up. May tatali mo lahat yan sa Bible. Praise God. See? Kaya minsan ang tingin nga sa atin arrogante. Hindi. Scripture yan. Hindi pwedeng magbigay ng mensahe ang mensahero. Kung ang propeta sa panahong ito, nalalabas sa Biblia. No? Kaya nung sabi niya, the vision, plus the Word of God, plus the history, plus the 7 church ages, now we can conclude that this is the saith the Lord. Praise God. See? Kasi yan nga, nasa verse 2 yan Kaya nga, maski si John the Beloved, sabi niya, praise God, all the things that he saw, hallelujah. Ano yan? Vision, the Word of God, prophecy, di ba? The Word of God and testimony of Jesus Christ. Hallelujah. See? Kaya nga, this whole book, remember, this whole book, praise God. See? Sabi nga, the Old Testament is the prophecy. The New Testament is the fulfillment of the prophecy. Praise God. And Jesus Christ is the Bible. Hallelujah. Kaya siya lahat-lahat yan Praise God. Siya yung prophecy. Praise God. Siya din yung fulfillment ng prophecy. Praise God. Ano laman ng Biblia? The Word of God and the testimony of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga sabi nga ng message, Jesus Christ is the Bible. No? Praise God. He is also the Bible. He is the same yesterday, today, and forever. Praise God.
Hallelujah. Kaya nga, pag hindi nyo makita si Christ from Genesis to Revelation, balikan nyo. Pag sumasalungat-salungat na yung mga pananaw ninyo sa salita ng Diyos, sa Old Testament, nakikita nyo isang Diyos. Pagdating sa New Testament, naging dalawa. Pagdating nyo sa future, naging tatlo. Hallelujah. Then there is something wrong. Di ba? Balikan nyo yung Biblia nyo. Hallelujah. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung sa umpisa, isa lang ang Diyos. Pagdating sa New Testament, isa lang din yan. Pagdating sa millennium, siya pa din yun. Pagdating sa eternity, siya lang yun. Hindi siya magbabago. Kaya pag nagbabago-bago yung mga pananaw nyo from Old Testament to New Testament to the future, praise God. See? Kaya sabi, balikan ninyo, meron kayong hindi nakikita o meron kayong bagay na hindi nyo naiintindihan. Then, praise God. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. No? Imagine, this was written 70 AD. Hallelujah. No? Isipin niyo mga kapatid, noon pa yan, halos 2,000 taon na ang nakakalipas. And yet, sabi nga ng Biblia, the time is at hand. Kaya nga sa panahon nga ng mga apostol, ang akala, naniniwala nga sila, doon na yung coming of Christ Di ba? Doon na yung rapture. Hallelujah. See? Ano pa kaya ngayon? Di ba? Ano pa kaya ngayon? Praise God. Hallelujah. Kung nung unang panahon, 2,000 years ago, naniniwala sila na magra-rapture na. Dapat tayo ngayon, rapture na. Di ba? Praise God. Hallelujah. Verse 4, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. So remember, this whole book of Revelation is a prophetic books. Praise God. Kaya, pag sinabi natin prophetic, it has something to do with history, with the past, present, and future. No? Praise God. Kaya sabi nga ng scripture, kay John, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Kaya lahat ng ipinasulat kay John, praise God, sa Book of Revelation, ito ay may kaugnayan sa kasaysayan. Kaya nga sabi ko, kung hindi nyo mapaniwalaan ang kasaysayan, wala na kayong kaya pang paniwalaan. Praise God. Mahalaga ang kasaysayan. Diba? Hindi nyo maintindihan bakit ang apelido. Sabi nga, bakit, pag nakakamit ako ng mga kapatiran natin, ng mga Spanish-speaking people, sabi nila, bakit kayong mga Pilipino, ang mga apelido nyo para kayong mga Kastila? Diba? Espanyola. Diba? See? Hallelujah. Nagtataka sila. De Guzman, di ba? Hallelujah. Mesias. Hallelujah. So nagtataka sila, bakit nga tunog Kastila? Di ba? Praise God. See? Hindi, yung iba kasi hindi nila alam na nasa akop tayo ng Kastila ng almost 400 years. Kaya nga ganyan yung mga apelido ninyo Estioco, di ba? Masabe, Estrada, Derecho. Kung hindi nyo alam
alam, tandaan ninyo, kung hindi nyo alam ang kasaysayan, praise God, hindi nyo maintindihan bakit ganyan ang apelido ninyo. Di ba? Praise God. Dahil alam ninyo yung kasaysayan, kaya alam ninyo bakit mukha tayong Kastila. Bakit mistisuhin tayo at mistisa? Di ba? Praise God. Hallelujah. Then meron tayong mga apelido ng Chinese. Di ba? Dahil sa history natin. No? Kaya binabalikan natin yan. Pag binalikan nyo yan, maintindihan nyo bakit ganito, bakit ganyan yung takbo ng isip ninyo. Praise God. See? Bakit? Kaya nga minsan nagtataka sila ano ba ang klase ng pagkain sa Pilipinas? Di ba? Sasabi, menudo. Di ba? Estopado. Lumpiang Shanghai. Hallelujah. See? Kasi nakikita yan sa history, kailangan alam nyo yung history para maintindihan nyo kung bakit. Kaya pag hindi nyo alam ang history, praise God, hindi nyo maintindihan kung bakit kayo ganyan. So ganyan din, pagdating natin sa pananampalataya, kailangan alam natin yung naganap. Praise God. See, alam natin yung naganap, yung nagaganap, at magaganap. Praise God. Kaya lahat ng kasaysayan, tandaan nyo, hindi interesado ang Diyos sa kasaysayan ng mundo. Interesado lang ang Diyos sa kasaysayan ng iglesia. Kaya this whole book of Revelation is something to do with our faith. Sabi na nga natin, meron itong kaugnayan sa ating relihiyon, may kaugnayan ito sa ating pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Kung paano lumitaw itong iglesia, praise God. Kung bakit may Katoliko, bakit may Protestante, bakit nahati-hati itong mga Protestante. Hallelujah. Bakit may Evangelical, merong mga Methodista, merong mga Pentecostal, no? Hallelujah. See? Kaya lahat, no? Kaya the whole book of Revelation, it has something to do with history. Then, isa pa, and the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. No? Praise God. See? And the whole book of Revelation, it is written in mystery. Wala tayong magawa dyan. Una na isulat ito sa hiwaga. Praise God. See? Then, may kaugnayan ito sa kasaysayan. Bakit naging ganito ang mga ugali? Tandaan nyo. Praise God. Kaya, kung bakit nagiging ganito ang ugali ng mga tao. Lahat yan nakasulat. Praise God. So, the whole book of Revelation has something to do with history. Then, sabi nga ganito, yung title lang mismo, Revelation, it came from the Greek lexicon, Apocalypsis. Praise God. Hallelujah. See? Makikita nyo kung ilang beses ginamit yan sa Biblia. Revelation, sabi nga ganon. Praise God, 12 times, be revealed 2 times. So, pag kinlik nyo yan, pag nag-aaral kayo ng Biblia, praise God, to be revealed, hallelujah, pag kinlik nyo yan, mapupunta kayo sa Apocalypsis. No? Ilang beses mga na pinagagamit yan, no? Na iba-iba, minsan ginamit yan to lighten, coming, manifestation, appearing. Praise God. Hallelujah. See, ngayon, ang ibig naman sabihin ng Apocalypsis, sabi nga ganito, to laying bare, making naked, praise God. See, sabi nga, inilalantad. Diba? Pag sinabi nating laying bare, no, inilalantad. Making naked, inilalantad. Praise God. See, kaya minsan mahirap pag yung Tagalog, masyadong limitado yung salita natin. Praise God. Kasi pag sinabi laying bare, no, binabalatan, di ba? Pag sinabi making naked, hinuhubaran, di ba?
Praise God. See? Pero the right, praise God. Ang isa lang ibig sabihin niyan, no? Inilalantad. Ibig sabihin nun, praise God. See? Dati na nanaryan yan. Diba? Dati na nanaryan yan, praise God, natakpan lang. Kaya nga, pag sinabi nating apokalupsis, ilalantad yan. Hindi yan bago. Revelation is not a new things. No? Hindi ito isang bagong bagay na nasasabi mo, bago ito. Praise God. See, dati wala ito. Hindi. Dati na yan nanaryan. Parang ganyan lang yan. Lagi ko nga binibigay sa inyong ehemplo, di ba? So nakita nyo, may kinuha ko sa bulsa ko. Praise God. Hallelujah. Pag kumuha kayo sa bulsa, di ba? Ano bang inilalagay nyo sa bulsa nyo? Kung hindi candy, pera. Di ba? Kaya sabi ko, yan, tignan nyo yan. Hallelujah. May laman yan, di ba? Natatakpan lang. See? Kaya, anong gagawin nyo? Gagawa kayo ng opinion nyo. Bakit? Kasi nakatakip eh. Di ba? Praise God. Siguro sasabihin ng mga brothers, coins yan. Kasi nanggaling sa bulsa. Sasabihin naman ng mga sister, hindi. Kasi walang halaga na yung coins. Wala na naglalagay ng coins sa bulsa. Di ba? Meron pa bang naglalagay ng coin sa bulsa? Wala na. Kasi wala nang mabili yung piso. Kaya, candy yan. Kasi pag namalat, saka tingnan nyo, si pastor yan namamalat yan. Kaya naglalagay ng candy yan. See? Kaya candy yan. Sasabihin ng brother, hindi, coins yan. Kasi pag pumasok ng toll gate, kailangan ng coins. O pag umakyat sa parking, di ba? Hallelujah. Pagpapasok ka ng SM, kailangan mo ng coins. Praise God. Hallelujah. Sasabihin ng brother, pag hindi kayo naniwala na yan ay coins, papatayin ko kayo. Yeah? Sasabihin naman ng mga sister, hindi, candy yan. Pag hindi kayo naniwala, babalatan ko kayong buhay. Ganyan na nangyari. Nagpapatayan ng mga tao sa bagay na hindi nila naiintindihan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga merong kasaysayan, sa kasaysayan ng tao na pumapatay ang tao dahil sa reliyon. At hanggang ngayon, di ba? Praise God. Papatay sila dahil sa pananampalataya nila na iniisip nila na yun ang tama. Praise God. See? Hallelujah. Lahat gagawa yan ng sarili niyang opinion. Itong tama, itong tama. Hanggat hindi mailantad yan, puro opinion. Di ba? Hallelujah. Kaya nga sabi, faith is a revelation. Ang pananampalataya, taglalantad lang sa inyo yan. Inilalantad lang ng Diyos yung kanyang salita. Kaya kapag ipinakita na sa inyo ng Diyos, hallelujah, diba? So ipakikita sa inyo ng Diyos, ilalantad niya. Dati na nariyan yan, diba? Dati nang meron yan. Hallelujah, hindi yan bago. Dati na yan, natakpan lang yan. Ngayon, pakikita sa inyo. Ayan, ano ba to? Diba? Alam na ninyo to. Coins ba to, brother? Hindi, diba? Candy ba to? Pakakain natin sa sister. Kung sinabi niyong candy. Candy ba to kayong mga young people? Hindi, di ba? Praise God. Baterya to! Hallelujah! Ngayon alam na ninyong baterya to. Hindi to coins, hindi candy. Ngayon kung sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo maniniwala na ito ay coins, pupugutan ko kayo ng ulo. Maniniwala na ba kayo? Coins ito? Kasi kung hindi kayo maniniwalang coins ito, pupugutan ko kayo ng ulo. Yeah. Papayag ka bang mapugutan ng ulo? Amen. Bakit? Reveal na kasi sa iyo. Di ba? Alam mo na hindi yung coins. Kahit na magpugutan na ng ulo. Di ba?
Willing ka na magpapugot ng ulo. Bakit? Alam mo kasi hindi coins yan eh. Oy, pastor, hindi yan coins, candy yan. Hallelujah. See? Pag sinabi, pag hindi kayo naniwalang candy to, pabalatan ko kayo ng buhay. Yeah? Payag ka bang mabalatan ng buhay? Payag ka na. Bakit? Alam mo kasi hindi yan candy. Di ba? Kaya ganyan ang pananampalataya ng mga nauna. Bakit? Alam nila, reveal sa kanila, sabi nga, inihayag, making naked. Praise God. Hindi sila. May naghayag. Praise God. Inihayag, no? Kasi laying bare, di ba? Praise God. Hallelujah. See? Yan ang ibig sabihin ng apokalipsis, no? Praise God. Kaya kapag inihayag na sa inyo ng Diyos, hindi tayo napapagod na maglingkod. Diba? Kaya nga sabi ko, hanggat hindi ihayag sa iyo ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, ritual. Diba? Sunday na naman, kailangan mag-ising. No? Praise God. Kaya wala kang concern. Diba? Praise God. Hallelujah. Mag-i-start tayo ng 9:30, magigising ka 9:15. Diba? Praise God. Bakit? Hindi reveal sa iyo kung ano itong ginagawa mo. Kaya nga sabi ko, wag niyong gawing, I hope nalagpas kayo sa ritual. Praise God. Hindi ako naghahanap ng tao. Kaya nga kahit 4 lang yung nakaupo dyan, pag oras ng Bible study, I do my job. Bakit? Hindi ko ito ginagawa sa inyo. Ever since yan, alam niyo yan. Praise God, na nag-uumpisa tayo. Hallelujah. May time nga yung mga MC, alas 10 na, ayaw pa ako tawagin eh. Kaya, lumabas na lang ako. Kasi wala pa raw tao. Ako hindi tao ang pinaglilingkuran natin. Hindi ako sa tao nangangaral. No? Praise God. I was commissioned to preach. Hallelujah. Hindi naman sinabi ng Panginoon, go ye therefore and preach the gospel to many, to 2,000 listener. Hindi naman ganun eh, di ba? Praise God. Ang sinabi, humayo ka, ihayag mo ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Praise God. Ganun lang. Hindi kinakailangan magbibilang tayo. Hallelujah. See? It was revealed. Kaya nga, wala akong ginawa, kundi maghayag na maghayag lang. It was revealed. Then, if this thing, pag na-reveal din sa inyo, hallelujah, yung mga bagay na magkakaroon ka ng concern. Praise God. See? Kaya nga yung mga anak natin, Kaya sabi ko, anak, di ba, darating ang time. I do believe. Praise God. Mabuborn again din yung mga anak ko, di ba? Hallelujah. Hallelujah. Sa ngayon, puro disiplina lang yan. Pagpatak ng alas 8, sisipa-sipa, magising na, di ba? 8:30 na, ano bang... But time will come, I believe. Time will come, I believe. Praise God. See? Sila nang tatayo, di ba? Praise God. Hallelujah. Bakit? Marireveal sa kanila, malalantad sa kanila kung ano itong ginagawa natin. Kung ano itong ginagawa ko. Praise God. Hallelujah. Praise God. See? Kaya nga, the whole book of Revelation, and remember this, the whole book of Revelation is a book of symbols. Di ba? Praise God. Lahat ito nasa simbolo. Kaya, praise God. Remember, the Word of God has a compound meaning. Minsan doble ang kahulugan ng salita ng Diyos. It can become natural at the same time spiritual. No? Praise God. See? Pero tandaan nyo, ang buong aklat ng kapahayagan, ng Revelation, isinulat yan sa simbolo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, lagi nga natin na-example yan. Di ba? Hallelujah. Kahit na wala ka pang kotse, wala ka pang sasakyan, alam mo na yan eh. Di ba? Praise God. See, it's only a symbol, no? Pero meron siyang meron siyang kahulugan. Anong kahulugan niyan? Sabi nga, no parking. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? So remember that. The whole book of Revelation is written in symbol. Now, praise God. Verse 7. Behold, He cometh with the clouds, and every eye shall see Him,
and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. No? So, tandaan ninyo, praise God, bago gumawa ang Diyos ng isang bagay, He always show it in heaven. Ipakikita muna yan sa langit. Oh, praise God. See? Kaya, maski sa pagbabalik niya, no? Pag naitali natin to sa 7 seals, no? Makikita nyo, di ba? Inihayag muna yan sa langit. Lahat ng bagay, ihayag muna ng langit bago ihayag sa lupa. Praise God. Maski sa pagbabalik niya, ihayag muna yan sa langit. Kaya sabi, all and every eye shall see Him. Makikita nyo yan. Then sabi nga, lahat ng mga natural things, praise God, yan ay mga ehemplo ng mga supernatural things. No? Praise God. The natural types, the spiritual. Praise God. Hallelujah. So, bago maganap sa lupa, ilalantad muna sa langit. No? Then, 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Praise God. See? So, tingnan nyo mga kapatid, kaya nga dito, pagdating natin dito, lagi sinasabi ng Diyos, ako ang simula, ako ang wakas. Praise God. Kaya sabi niya, I am the author, ako ang simula, I am the finisher, siya ang wakas. Kaya tandaan nyo, sa kalagitnaan ng history ng iglesia, praise God, see, wala ang Diyos. Okay? Wala siya sa kalagitnaan. Narito siya sa umpisa, narito siya sa huli. Then, sasabihin nyo sa akin, ibig mo ba sabihin, Brother Nestor, sa kasaysayan, sa simula ng iglesia, sa kalagitnaan, walang Diyos? Hindi ko sinasabing walang Diyos. Wala ang, yung literal na presensya ng Diyos, kundi naroon yung impluensya niya. Praise God. Hallelujah. Naroon lang yung impluensya niya. Siya yung simula, siya rin yung wakas. No? Siya rin yung ngayon, noon, at magpakailanman. No? Praise God. See? Then, I, John, saw who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isles of Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ, no? Praise God. See, kaya nga, lagi ko nga sinasabi ito Alam nyo mga kapatid, pantay-pantay lang tayo. Di ba? Maski kita nyo itong si John. Hallelujah. Sa taas ng revelation na natanggap niya, sabi niya, who also am your brother. Hindi niya sinasabi, angat ako sa lahat. Praise God. Dahil sabi niya, ina-identify niya yung sarili niya. Doon sa mga nasa tribulation, yung naroon sa kaharian ni Kristo, yun din sa pagtsatsaga na kay Kristo. Praise God. Hallelujah. Kaya tandaan ninyo, praise God. Pag pare-pareho na tayo ng Espiritu, iisa lang ang pananaw natin, walang mataas, walang mababa. Praise God. Lahat tayo nagdadamayan, di ba? Kapag malungkot ang isa, malungkot ka din. Pag masaya, masaya ka din. Hallelujah. Praise God. Nagpapasalamat lang tayo, no? Praise God. See, kasama, sabi nga, magkaisa tayo kay Kristo Jesus. Di ba? Hallelujah. Then, verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Tandaan nyo, ito si John the Beloved, ito yung, kaya tinawag niya na John the Beloved, according to history. No? Kasi nakita naman natin, nung Last Supper, siya yung disipulo na nakahilig sa dibdib ni Jesus. Kaya sabi nga ng mga nagsusulat, ang laki naman ng privilege ni John, di ba? Praise God. Siguro naririnig niya yung tibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Siguro habang nagko-communion sila, nagsasalita ang Panginoon, nakahilig siya sa dibdib. No? Normally, maririnig mo yung tibok ng puso. Di ba? So makikita mo kung na-excite ang Panginoon, kung hindi siya
Oh, hindi siya na-excite. Oh, kaya tinawag siya na John the Beloved. Oh, pero itong disciples, itong apostol ito, oh, alam nyo, ito yung apostol, nung nangangaral sila, pumunta sila sa isang lugar, pagkatapos hallelujah, may nangangaral din. Di ba? Nag-report sa ating Panginoong Hesus, sabi nga, Lord, merong mga preacher doon, may mga pastor doon, hindi naman natin kasama. Pero nagpipreach din. Sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mo lang sila. Kung hindi sila nagkakalat, kasama natin yan. Oh? Yan si John the Beloved. Suplado yun. Di ba? Tapos pumunta sila sa isang lugar, sa isang syudad. Share siya ng share, ayaw makinig ng mga tao. Ang titigas ng mga ulo. Sabi niya, Lord, gusto mo ba padalang ko na lang ng mga kidlat yan? Sunugin ko lahat yan? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi mo naintindihan kung ano yung kapangyarihan na nasa sayo. Praise God. See? Yan si John the Beloved. Pero nung matuto na si John the Beloved, di ba? Nung makita niya na lahat, ipinakita sa kanya ng Panginoon, in the beginning, God, di ba? In the beginning was the Word. Pinakita sa kanya yung beginning. Then pinakita sa kanya, praise God, yung millennium, nakita niya rin yung white throne, nakita niya yung eternity. Alam nyo, nung makita na ni John, hallelujah, ang kapahayagan. Oh, nung umangat na yung revelation ni John the Beloved, hallelujah, isa na lang ang teaching niya, di ba? Ano na lang ang teaching niya? Little children, love one another. Di ba? Kaya sabi nga ng mga Bible scholar, yan si John the Beloved. Pero kung babalikan mo yung background niya, yan din yung apostol na gustong magpababa ng kidlat. Kidlat na lahat. Patay na lahat. Ang tigas kasi ng mga ulo. Hallelujah. See? Praise God. Then sabi nga ganon, tinanong ng mga alagad, di ba? Nung mag-resurrect na ang Panginoong Hesus, tinanong ni Pedro si Jesus, sabi, Lord, nakakita niya si John the Beloved Anong mangyayari sa taong yan? Sabi ni Jesus kay Pedro, ano sa'yo kung datnan niyang buhay ang aking pagbabalik? Oh? Kaya lumaganap yung chismis. Sabi nga ng Biblia, lumaganap yung balita na si John daw ay hindi mamamatay. Pero, sabi nga ng Biblia rin, hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Diba? Praise God. Ang sinabi niya, praise God, ano sa inyo kung datnan niyang buhay ang aking pagbabalik? Praise God. See? Hallelujah. So, namatay si John, praise God. Siya ang pinakahuling apostol na namatay. I think, according to history, 90 AD, something, 93 AD ba? 90 something AD. Patay na lahat ng apostol, siya ang kauli-ulihang namatay. Praise God. See? Kaya namatay din siya. Pero tinupad pa rin ng Panginoon yung sinabi sa kanya, sinabi sa kanila na makikita ni John yung pagbabalik ng Panginoon. See? So, pinakita niya to spiritually. Dinala siya ng Panginoon saan? I was in the Spirit on the Lord's Day. Praise God. So, na-transport siya doon sa araw ng Panginoon. Praise God. Tandaan nyo, itong araw na to, ito'y araw ng tao. Kaya lahat ng nagaganap dito, lahat ng ginagawa natin, may kaugnayan sa gawa ng tao. Kaya yan ang sinasabi ng mga, di ba, pag nag-aaway, araw mo ngayon, bukas araw ko. Yeah, may mga araw-araw na sinasabi ang tao
pero meron ding araw ang Diyos. No? Praise God. Kaya lahat ng nasusunod dito, tao. Ang magaling dito, tao. Ang tama sa panahon natin, tao. Hindi tumatama ang Diyos dito. Kaya nga yan ang sinasabi ng Biblia, merong mga bagay na sa paningin ng tao ay tama, pero ang dulo ay kapahamakan. Meron sa tingin ng tao ay mali, pero ito ay buhay. Oh? Praise God. Hallelujah. Iba ang pananaw ng Diyos, iba ang paningin ng tao. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga, dito sa panahon natin, tandaan nyo, kaya nga, anong unang nabulok? Ang mabubulok dito ay ang iglesia, ang mga relihiyon. O, kaya nga, narito tayo sa sistema ng tao. Lahat ng lumalaganap na relihiyon ay sistema ng tao. Praise God. See? Hallelujah. Tandaan nyo, pag nabulok ang relihiyon, mabubulok ang pamilya. Ganyan lang yan. Ganyan lang ang, parang domino yan. Praise God. Pag hindi na ipinangaral ng mga mangangaral ang purong salita ng Diyos, mabubulok ang tao. Praise God. Uuwi yan. Mabubulok ang family system. Pag nabulok ang family system, mabubulok ang komunidad. Pag nabulok na yan, mabubulok ang educational system. Praise God. See? Hallelujah. Bulok na di ba? Hallelujah. See? Makikita naman ninyo sa news ngayon I think grade 4. Grade 4 ba o grade 3? Mamamahagi na raw sila ng condom. My goodness. What for? Diba? Bibigay na raw sa mga bata. Bakit? Kasi grade 6 pa lang, nabubuntis na. See? Imbis na turuan sila ng tama. Sinong dapat magturo niyan? Tandaan nyo, hindi eskwela, simbahan. Praise God. Kaya pag hindi tinuro yan dito, walang magagawang eskwelahan. Praise God. Pag hindi itinuro rito, walang magagawa ang mga magulang. Praise God. Hallelujah. See, anong ituturo mo sa anak mo? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos kayo mga magulang. Di ba? Kung umiinom ka, anong ituturo mo sa anak mo? Praise God. Una, pabibilhin mo ng alak. Di ba? Ganyan lang naman yan Susunod yan, painumin mo ng konti. Pagkatapos, kasama mo ng nagiinuman. Praise God. Kung meron kang 5 anak na lalaki, isipin nyo kung magiinuman kayo. Di ba? Tapos pag nalasing ka, nalasing 5 anak mo, magwawala kayo sa komunidad, di ba? Kayo na ang siga ron. Hallelujah. See? Kaya sabi, this is not the Lord's day. Ito ay man's day. Araw ito ng tao. Praise God. See? Kaya dito, hindi tumatama ang Diyos. Pero tandaan nyo, kaya nga, pagdating natin sa huling iglesia, sabi niya, I am the Amen. Isa lang ibig sabihin nun, ako lang ang tama. Kahit sabihin yung tama kayo, praise God, ako lang ang tama. Sabi nga ng Panginoong Hesus, I am the Amen. Absolute, the truth. Praise God. Maniwala kayo sa hindi. Kaya lahat ito mabubulok. Bakit? Kasi mabubulok ang loob ng iglesia. Praise God. See? By the grace of God, kaya nga sabi ko, I do not want to lower our standard. Sabihin na nila hanggang ngayon, mukha tayong mga antik, mukha tayong mga makaluma. So be it. Praise God. See? Sa dami ng contemporary music, praise God. Hallelujah. Hindi tayo nakikiisa. Hallelujah. So be it. We do not want to please any people. Di ba? Praise God. Kasi mga kabataan, kung hindi tayo tutugtog ng mga makabago, hindi, Diba? Hindi natin kailangan ng tao. Ang kailangan natin mga anak ng Diyos. They are the new creation. Praise God. Hallelujah. See?
Ganyan lang ang paninindigan natin. Kahit sabihin nilang wala tayo sa fashion, eh ano? Praise God. See? Matatapos din yan. Ilang panahon na lang yan, wala na yung fashion na yan. Gugunawin ng Diyos yan. Praise God. Pag ginunaw na ng Diyos yan, I hope may fashion kayo doon. Pag wala kayo doon, my goodness, sasabihin ko sa inyo, kahit na nakasuot kayo ng fashion, lalangoy kayo sa dagat-dagatang apoy. Praise God. Sabihin nyo sa akin, kayo pinakamaganda ngayon, pinakagwapo, pinaka-fashionista. Pag inaabot niyo yun, hallelujah. See? Praise God. Ayaw kong tandaan nyo, yan lang ang laman ng puso ko. Lahat tayo maligtas. Hindi lahat tayo nagpa-fashion. Hindi ang church. This is a judgment seat. No? Hindi to Hollywood. Tandaan niyo yan, this is a judgment seat. We are always on trial. Every time na darating tayo rito sa linggo, meron tayong hearing. Those who have an ear, let him hear. May hearing tayo. Praise God. See, dito lumalabas, every time na may mga ngaral dito, lumalabas ito life and death. Praise God. Tandaan niyo yan. Hallelujah. See, isang araw matatapos yung sistema ng tao, yung family system, papalitan ng Diyos yan. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya sabi nga ng Panginoon, sa lugar na yon, di ba? Wala na mag-aasawahan pa. Wala na mag-aasawa, lahat kayo magkakapatiran. Wala nang mga anak, huwag na kayo mag-alala, sister. Di ba? Kaya sabi nga ng message, kung nakapag-asawa kayo ng mali rito, huwag kayong mag-alala. Just have patience. Pagdating nyo sa kabila, meron kayo yung tunay na asawa nyo. Diba? Sino yon? Si Jesus Christ. Hallelujah. Diba? Huwag nyo papalitan yung asawa nyo, ha? Baka may sabi ni Brother Nestor, eh. Mali yun na pangasawa ko rito. Unbeliever. Oh, hahanapin ko yung tunay kong asawa. No? Yan, nililino ko sa inyo. Praise God. No? Hindi uso ang divorce sa mensahe. Naintindihan niyo ako? Walang divorce dito. Kaya kayong mga young people, praise God. No? Tiyakin ninyo yung mapapangasawa nyo as yun ang praise God. That you're willing to suffer with him or with her till death do us part. No? Praise God. Hindi yung habang may kinakain kayo, I'm with him, I'm with her. Di ba? Pag nagkagutom-gutom na, sisihan na kayo. Oh, bugbugan na kayo. Hallelujah. See, sabi mo, pangako mo sa akin. Ikaw din, nangako ka din. Hallelujah. Oh? See, sabi nga ng message, make sure you're willing to die for him or for her. Oh? Praise God. Yan eh, di ba? Praise God. Willing ka. Hallelujah. See, kaya dyan lumalabas yung salitang till death do us part. Di ba? Praise God. See, kasi basag na yung family system sa panahon natin ngayon eh. Di ba? Praise God. Konting init lang ng ulo ng bawat isa, hiwalay. Di ba? Yung babae, lalayas na, iiwan na yung lalaki. O yung lalaki, iiwan na yung babae. Praise God. Don't do it. Di ba? Praise God. Oh, lagi may problema. Tandaan ninyo, walang magkasamang walang problema. Di ba? Maski nga ang Panginoong Isus yung mga apostol, nagkakaproblema. Yung mga apostol mismo, nagkakaproblema rin. Nag-aaway-aaway din. Pero at the end, di ba? Praise God. See, magkasama pa rin sila. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Panginoon yan, tandaan ninyo, praise God. Hallelujah. Iba yung family system ng tao, iba yung family system ng Diyos. No? Kaya sabi nga, itong government system natin, matatapos din yan. Ang daming iniisip na sistema. By the grace of God. Alam nyo, praise God, sabi ko nga nung una, maganda siguro yung communist system. Pero nung napunta ako ng China, di ba? Praise God, this is a democratic system. We have this government system. Nung napunta ako ng China, first time na nandoon ako, sumasakay ako ng bus, meron na mamalimos. Sa bag ko, binigyan ko ng pera, nag-abot ako, pagbigay ko,
Hindi ko alam kung saan lumabas itong mga pulubi. Ang dami. Kung mga 20 piraso meron. Isipin nyo, nakatayo ka ganyan, pinaikutan ako ng ganyan. Kaya ginawa nung brother, pasakay na siya ng bus, mataas yung bus, nandyan ako, hinatak ako, literally. Sabi sa akin, susunod, wag mong gagawin na yan, wag kang magbibigay. Ako, this is communist country. Sabi, so what? Kasi sa bansa namin, yung mga komunista, yung mga rebelde, nakikipaglaban, para pag naging komunista daw kami, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Sabi niya sa akin, who said that? Who said that? Ako, hindi ba totoo yan? Pag wala kang pera rito, pag na-hospital ka, sa China yun, ha? Pag wala kang pera, na-hospital ka, patay ka. Ganun ba? Oo, sabi niya. Hindi ba pantay-pantay rito? Pantay-pantay kayo, lahat kayo may kakainin, sabi niya. Kapag naghirap ang bansa, lahat kayo may kakainin, kukumpiskahin ng gobyerno yung mga pagkain na i-distribute. Pero yung mga ganyan, hindi. Wala kang pera, pag nagkasakit ka, patay ka din. Praise God. Hallelujah. Sabi nila, pag komunista, walang korupsyon. Hallelujah. Pag Chinese New Year daw, yung mga pulis sinasabi lang, okay? Pag Chinese New Year na, yung mga pulis doon, nagpapatahi ng pantalon. Special na ang bulsa, umabot hanggang dito. Then nakapunta ako sa military junta, sa Burma, ganun din, corrupt din. Praise God. Napunta ako sa Muslim country, sa Indonesia, corrupt din. Kaya sabi ko, anong klaseng government system? Ngayon, sabi nga rito sa atin, papalitan na naman, federalism. Hallelujah. See? Ako, hayaan mo na sila. Anyway, magkakaroon ng in the Lord's Day. Diba? Sa araw ng Panginoon, He will be the King of Kings and Lord of Lords. Diba? Hallelujah! Magkakaroon ng panibagong government system. Hallelujah! So, wag nyo intindihin yung mga sistema ng mga tao. Ngayon, ang nasusunod dito, tao. Educational system, family system, religious system, praise God, all kind of system. Makatao ito. Pero darating panahon doon sa Lord's Day. Hallelujah. Iba na ang sistema ron. Doon dinala si John. Kaya nakita ni John yung simula asaka yung wakas. Kaya sabi nga ng Panginoon saying, I am the Alpha. Okay. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What thou see, write in a book and send it unto the 7 churches which are in Asia. Okay? Noon, pag sinabi mong Asia, tandaan nyo, wala pang kasaysayan dito. Wala. Sa Pilipinas, lahat ng kasaysayan nasa Middle East. Pag sinabi mong Asia, praise God. Hallelujah. Yan yung area ng Turkey. Kaya nga meron ang Turkey pinangalan Anatolia. Nang ibig sabihin niyan, where the sun is rising. Kung saan ang araw ay lumilitaw o sumisilay. Praise God. Hallelujah. East, praise God. East yan, ang west yung Europe. Kaya ganyan lang ang mapa noon. Praise God. See? Kaya tinatawag, yan lang ang Asia noon. Pag sinabi nating Minor Asia, sa baba ng Turkey. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat ng pinuntahan ni Paul, malapit ito sa west. But it was considered Asia. Kaya itong 7 iglesyang ito, praise God. Hallelujah. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Praise God. Sabi ganon, sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book. Lahat ng makikita mo. Ano yung makikita niya? Past tense, present tense,
and future tense na magaganap doon sa iglesyang iyan, praise God, isulat mo sa isang aklat. No? Praise God. Hallelujah. So makikita natin, it has something to do with history. No? So ginamit ng Diyos yung 7 iglesyang yan, in particular, dahil sa kanilang mga karakteristik. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mag-i-evolve dyan, tandaan nyo, dyan mag-i-evolve, praise God. Dito, no, itong 7 iglesyang ito, dito makikita niyo lahat na magiging ugali. Lahat na magiging ugali sa simula ng iglesia hanggang sa katapusan ng iglesia, makikita niyo sa karakteristik, sa mga ugali ng mga iglesyang itong pinili ng Diyos. Praise God. See? And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. Praise God. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with the garment down to the foot, and girt about the paps with the golden girdle. So praise God. So may narinig siyang tinig. Praise God. Sa kanyang likuran, hallelujah. Na nagsasabi sa kanya, padala mo ito, lahat ng nakita mo, ipadala mo ito sa 7 iglesia na nasa Asia. At nung tumingin siya, sabi niya, nakita niya sa kalagitnaan may naglalakad sa kalagitnaan ng 7 kandileryo. May isang naglalakad na tila baga, sabi nga, katulad ng anak ng tao. Praise God. See, tapos dinescribe niya ito. Sabi nga, his head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many water. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen, and have the keys of hell and of death. Praise God. Pagkatapos dinescribe ni John yung nakita niya, sabi niya, ang buhok nito'y puting-puti na parang niebe, ang mukha niya ay parang araw na hindi makita. Tapos ang mata niya, araw na masinag, maliwanag. Pagkatapos ang mata ay parang mga nagbabagang apoy. At ang kanyang boses, sabi nga ang kanyang tinig, kada siya nagsasalita, may lumalabas na tabak na may 2 talim. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos dinescribe yung damit, sabi nga yung damit niya, praise God. See? Hallelujah. Yung robe niya hanggang doon sa paanan. Tapos sa kanang kamay niya, meron, sabi niya, 7 star na naroon sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos yung girdle niya, praise God, hindi na rito nakatalin, nakasabit dito. Pagkatapos, hallelujah, nakita niya yung paa niya. Sabi nga yung paa niya, tila baga. Sabi nga parang tansong binuli. So yun yung description na nakita niya na naglalakad sa gitna ng kandeleryong ginto. Praise God. Hallelujah. Tapos pag nagsasalita siya, sabi nga niya, ang tinig niya ay parang trompeta. Para itong agos ng maraming tubig. Hallelujah. At nung nakita niya ito, siya nasubasob, na tila parang patay. Tapos siya hinawakan, sabi nga ganon, He laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not. Di ba? Praise God. Kaya sa huling panahon, mga kapatid, yan din ang tinig ng Diyos sa mga bride. Fear not, little flocks. Di ba? Praise God. Dahil itong panahon na ito, sa totoo lang, ito ang panahon na nakakatakot sa lahat. Dahil hindi mo malaman, baka paggising mo, magulo na. Lalo na ito sa bansa natin ngayon.
Halos lahat ng tao natatakot, lalo na yung mga kabataan dahil hindi natin maintindihan. Baka, sabi nga, collateral damage ka. Sabi ko sa mga young people natin baka yung lalabas-labas na, tayo-tayo yung mga buhok nyo, kung ano-ano mga, baka mapagkamalang kayong mga drug addict. Praise God. See? Dahil ngayon babarilin ka muna, saka katatanungin. So, praise God. See? So, magdamit kayo ng maayos. Wala tayong magagawa. Kaya pag tinatanong ako, okay ba itong sistema natin ngayon? Alam nyo, ang tao, it must be ruled with rod of iron. Tandaan nyo yan. Praise God. See? Scripture yan. Isipin nyo, sa millennium, 1,000 years yun, rod of iron. Ito, 6 years lang ito. Maangal na kayo. 1,000 years. Hallelujah. Pero meron ka bang dapat ikatakot? Sabi nga ng Biblia, kapag gumagawa ka ng tama, ano ikatatakot mo? Diba? Wala tayong dapat ikatakot. Praise God. Hallelujah. So, huwag kayong lalabas, kayong mga young people, huwag kayong, may kulay-kulay yung mga buhok nyo, na tila bagang hindi kayo naliligo. Praise God. See? Huwag kayong lalabas ng ganyan. Di ba? Baka mamaya, kahit na ayaw kong barin, babarin. Praise God. Hallelujah. Then, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Kaya sabi ko nga, the whole book of Revelation has something to do with history. This is a prophetic message. Then we have this prophetic message. Praise God. Hallelujah. So, history ito. Okay? Hallelujah. Then it is written in mystery. Bakit naging mystery ito? Because it was written in symbol form. Pag nalantad sa atin yung mga simbolo, magiging malinaw na ito sa atin. Diba? Then, hallelujah. Now, God, tandaan nyo, ang Diyos natin ay dispensationalist. Pag sinabi natin dispensationalist o dispensation, praise God. See, sa mga, di ba, sa mga nagtatrabaho sa hospital, yan yung salitang dispensary. Pag kailangan mo ng medisina, pupunta ka ron sa dispensary, sa butika. Pagkatapos, bibigyan ka ng gamot, di ba? Praise God. Kung syrup man yan, let's say, sabi nga 350 ml, praise God. Hallelujah, sasabihin sa iyo, ang inom niyan, di ba? Kailangan ubusin mo yan. Pero, i-dispense mo yan, na merong timing. 3 times a day lang, isang kutsara. Kaya yung 350 ml mo yan, uubusin mo yan, pero dahan-dahan. Kaya sabi nga natin, dispensation. Praise God. Hallelujah. See, so galing yan sa root word na dispense. Praise God. Hallelujah. Putol-putol yan hanggang maubos mo yung isang butelya. Hindi yung lalagukin mo lahat. Di ba? Praise God. Kaya nga yung cup syrup, pag nilagok mo lahat, ano mangyayari sa'yo? You will be in heaven. Hallelujah. So, ganyan ang mangyayari. Ngayon, praise God. Hallelujah. Ang Diyos ganyan din. Bakit? Kasi ang tao, maiksi lang ang buhay. Praise God. Kasi sa tao, sabi nga ng Biblia, 1,000 years to man is one day for God. Praise God. 2 Peter chapter 3 verse 8, di ba? Kasi sa Diyos, yung isang araw lang sa Diyos, 1,000 taon na sa atin. Di ba? Praise God. Meron bang taong pwedeng mabuhay ng 1,000? 100 lang hirap na tayo Di ba? Pag umidad ka lang 100 kung ano-ano lang mga tumutubo sa nalalaglag na yung balat natin. Hallelujah. Kaya, sino bang ayaw mabuhay ng mahaba? Lahat tayo gustong mabuhay ng mahaba. Remember that,
Pero tandaan ninyo, wala tayong magagawa. No? Praise God. See now, so we have this dispensation of time because God is a dispensationalist. No? Sa mata ng Diyos, ang 1,000 taon sa tao, isang araw sa Diyos. 1,000 taon sa tao, isang araw lang yan sa Diyos. Then, sa mata pa rin ng Diyos, 3 klase lang ang tao sa mundo. Diba? Praise God. Hallelujah. Tatlong klaseng tao lang. Remember that. Una, yung Jew. Pag sinabi nating Jew, yan yung mga Hudyo. Yung nanay at saka tatay niya may dugong Israelita. Praise God. Ang isang Hudyo, hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi Hudyo. O hindi Israelita. Kapag nag-asawa sila ng hindi Israelita, nagkaroon ito ng mixture, ang tawag naman dyan ay Samaritan. Nangyari yan, praise God, sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nung sakupin ng Babylonia ang Israel, ano nangyari? Praise God, kinuha ng Babylonia, ang ginawa ni Nebuchadnezzar, kinuha ang lahat ng Israelita, nilagay ito sa Babylon. Tapos yung mga taga-Babylon, nilagay naman ito saan? Sa Israel. Ngayon nung mag-asawahan yan, nagkaroon tayo ng mixed blood, lumabas itong mga Samaritan. No? Praise God. Kaya nagkaroon ng mga Samaritano, Samaritana. Then, pag wala kang dugo ng Hudyo, praise God, Amerikano, Hapon, Arabo, ano ka man, ang tawag lang dyan ay Hentil. At sa mata ng Diyos, ang Hentil, wala itong kapag-apag-asa. Sa mata ng Diyos, tandaan nyo, kaya nga merong lumapit sa kanya na babae, di ba? Yung Syrophoenician na babae, sabi niya, anak niya ay may sakit. Praise God. Hallelujah, sigaw siya ng sigaw. Diba? Anak ni David, hindi siya pinapansin. Bakit? Tandaan niyo, pag mali rin ang address niyo sa Panginoon, hindi ka lilingunin. Diba? Sigaw ng sigaw. Anak ni David. Hentil siya. Hindi siya pwede maging anak ni David. Sa mga hentil. Praise God. Hallelujah. Pero nung tumawag na ito, Panginoon, doon siya nilingon. Kasi Panginoon siya ng lahat eh. Sabi niya, anong kailangan mo? Ang anak ko po may sakit. Sabi niya, hindi nararapat na ipakain ang pagkain ng anak sa mga aso. See? So kayong mga magulang, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong ipakakain yung anak ng pagkain ng anak niyo, ng pamilya niyo, sa kamag-anak ninyo, sa kaibigan ninyo, sa kapitbahay ninyo. Diba? Kasi may mga ganyan eh. Kristiyano ko, mahalin ko daw lahat ng tao. Mahalin niyo muna asawa at anak niyo. Ha? Praise God. Lagi ko itong idinidiin sa inyo. Ang obligasyon nyo nasa asawa nyo at anak nyo. Bago kayo tumulong sa kamag-anak ninyo, tiyakin nyo muna yung asawa nyo, yung anak nyo may kinakain. Praise God. Baka pinakakain yung kapitbahay nyo, pagkatapos yung asawa nyo, ginugutom nyo. Sasabi nyo, Kristiyano tayo, hindi baling magutom tayo, basta wag nyong gagawin yan. Di ba? Kung meron kayong dapat pakainin, una, asawa nyo. Ikalawa, anak nyo. Diba? Kaya ang Panginoong Hesus, ganun din. Hindi nararapat. Diba? Praise God. Ito bang mga hentil, hindi tao? Tao din yan. Diba? Pero sabi, hindi nararapat ibigay ang pagkain ng anak sa mga aso. Ganyan lang ang tingin niya. Praise God. See? Pero sabi nga nung hentil na yon, pero Panginoon, maski ang mga aso ay nanginginain sa mga mumo na nahuhulog sa pagkainan ng mga anak. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Panginoon, hindi pa ako nakakita ng ganyang klaseng pananampalataya sa aking bansa. Hallelujah. See? So sa mata ng Diyos, 3 lang yan. Hudyo, Samaritan, at saka Hentil. Praise God. Hallelujah. Ngayon, see, tatapusin ko lang ito, para sa susunod mag-i-start tayo sa churches, Praise God. Hallelujah. See? Ngayon, every 2,000 years may nangyayari, di ba? Every 2,000 years.
Praise God. Kasi ang isang araw sa Diyos, 2,000 taon sa tao. So from Adam to Noah, it's 2,000 years. So, sa Diyos, 2 araw lang yan. From Noah to Jesus sa cross is 2,000 years. Di ba? So 2 araw na yan. No? Praise God. Hallelujah. See? Then, ang Diyos hindi po siya magulo. Tandaan nyo, praise God, hindi siya nakikipag-deal lang sabay-sabay. Hallelujah. Nung nakipag-deal siya sa Israel, hindi siya nakikipag-deal sa hentil. Kaya yan, sinabi ng Panginoon, hindi ako naparito kundi sa nawawala lamang tupa ni Israel. Hindi siya, praise God, kaya pag merong mga hentil na lumalapit sa kanya, hindi niya pinapansin. Praise God. Kaya nung inutusan niya yung mga alagad, ang sinabi niya, pumunta lang kayo dun sa Israel. Hindi niya pinakakalat yung mga apostol niya. Kaya yung sinasabi nga nila, si Pedro raw napunta ng Roma, hindi totoo yun. You don't know your scripture. Hindi pwedeng pumunta ng Roma si Pedro. Dahil ang commission sa kanila, doon lang sila sa Israel. Praise God. Hallelujah. See? Hallelujah. Pero, nung tinanong na ang mga Israel, di ba? Praise God. Kaya nga sabi, ito yung malaking pagkakamali ng bansang Israel nung ipinako si Jesus. Diba? Tinanong sila ni Pilato, sabi ni Pilato, wala akong makitang mali sa taong ito. Inilantad sa kanila si Barabas, diba? Saka si Jesus. Sinong gusto niyong palayain ko? Sabi niya si Barabas. Sabi niya, walang kasalanan itong taong ito, kahit na. Anong gagawin ko sa kanya? Ipako mo sa krus. Kaya naghugas ng kamay si Pilato. Sabi nga ni Pilato, wala akong kasalanan sa dugo niya. Kayong may gusto niyan. Sabi niya, oo, kami at ang aming magiging anak at mga anak. Ipataw mo sa amin ang kanyang dugo. So after that, praise God, after ng cross, hallelujah, lumabas yung biyaya from Israel to Gentiles. So, praise God. Hallelujah. Praise God. So, narito na naman tayo sa another 2,000 years. Di ba, lagpas na tayo sa 2,000 years. Tandaan nyo, kada 2,000 taon may nangyayari. Sasabihin, Brother Nestor, 2016 na Yun na nga overtime na nga tayo Hallelujah. Kaya magsumikap na kayo. Diba? Anytime yan. Kaya nga nung sa ministerial meeting, yung current event sabi nga, hindi nanalo si Hillary di ba? Praise God. Huwag natin titignan ng ganon. Kasi malay mo, di ba? Baka mamatay agad itong isa. Hallelujah. Hindi natin alam. Ang bilis kasi ng mga nangyayari ngayon. Napakabilis, no? Praise God. Hallelujah. Nung tangya ng bansang Israel, tandaan nyo yung biyaya. Lumabas ang biyaya, pumunta na yan sa hentil, no? Praise God. Kaya sabi nga ng Biblia, I will not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Ito hiwaga rin. Di ba? Lest you should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. For the gifts and calling of God are without repentance. No? Kaya hiwaga din ito Diba? Praise God. Binulag ng Diyos ang bansang Israel. Bakit? Para sabi nga ang biyaya ay lumabas sa atin. Dahil sa atin, for your sake, sabi, at concerning the gospel, they are enemies for your sakes. Diba? Alang-alang sa atin, para rin tayo makatanggap ng biyaya, sinara ng Diyos yung mata ng Israel. Pero sabi niya, I will not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Ayaw ko maging ignorante kayo.
Pansamantala kong sinara ang mata ng Israel. Hanggang makapasok, sabi niya, until the fullness of the Gentiles be come in. Hanggang makapasok ang lahat ng bilang ng Hentil. Praise God. See? Kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag nga nating Gentiles dispensation. Di ba? Praise God. Hallelujah. Praise God. Nagkaroon tayo ng tinatawag nga nating Gentile dispensation. Ngayon itong Gentile dispensation, yung kapanahonan ng mga Hentil, kailan daw yung matatapos? Pag nakapasok na ang kauli-ulihang binhi. Pag nakapasok na, ano mangyayari? Magra-rapture na. Praise God. Kaya ang biyaya, praise God, galing sa Israel, galing sa East, di ba? Pumunta sa West. Pumunta ng European. Hindi umusog. Di ba? Kundi from East. Kaya nga sabi, ang civilization sumusunod yan kung saan pumupunta yung Ebanghelyo. Nung ang Ebanghelyo ay nasa silanganan sa East, lahat ng history, lahat ng civilization, nasa East lang. Walang history sa Amerika. Sabi nga, ang mga tao sa Amerika, nagbabaging-baging pa. Nasa puno, mga Tarzan, di ba? See, sa Pilipinas, ganun din. Pero sa East, sa Middle East, nagtatayo na sila ng mga building. Hallelujah. Yung mga templo nila na kung ilang, sabi ko, paano kaya nila naitayo yun, di ba? Yung mga palasyo nila na pagkataas-taas. Hallelujah. Pero nung lumipat na yung gospel sa West, nagsimula nang magtayo ng mga kastilyo sa West, di ba? Noon wala. Saan nakatira lang ang mga West? Kaya kung tawagin yung mga barbarian. Di ba? Praise God. Doon lang sila sa mga kuweba, sa mga kubo-kubo, di ba? Nagbabaging-baging sila. Hallelujah. Pero sa West, meron ng mga sa East, sa Egypt, di ba? Sa Persia, hallelujah, sa Greek, may mga ano na sila, may mga armor na sa Rome, hanggang lumipat yung gospel sa West. Sino nagdala niyan, di ba? Dinala yan ni Paul, no? Praise God. Hallelujah. Kaya pagtalon niyan, from Middle East, tumalon na yan sa Gentiles, nag-umpisa na. Diyan na nag-umpisa yung tinatawag nga nating dispensasyon ng mga Hentil. Then itong dispensasyon ng Hentil, hinati naman niya ng Diyos sa tinatawag natin 7 church ages. Yung 7 kapanahunan ng iglesia. No? Praise God. So yan yung tatalakayin natin sa susunod. No? Praise God. Hallelujah. That is the introduction. No? Hallelujah. So from East, tumawid na ito sa West. Amen? Hallelujah. Makikita natin kung paano nagsimula yung sibilisasyon. So, tandaan ninyo, praise God. See, ang sibilisasyon, sumusunod lang yan kung nasaan ang Ebanghelyo. Praise God. Hallelujah. So, ang buhay natin, all this natural, sumusunod lang yan sa mga spiritual. Kailangan mauna. Kaya nga sabi ko, kailangan ma-develop yung spiritual nyo, bumalanse. Kasi pag hindi bumalanse yung buhay natin, puro kayo natural, praise God. See? Malaking problema yan sa huli. Hanggat may lakas kayo, wala kayong problema. Hanggat may diskarte kayo, wala kayong problema. Pero pag naubusan kayo ng diskarte, praise God, yan ang malaking problema. Pag wala kayo pag hindi balansyado yung spiritual na pamumuhay ninyo. Kaya lagi ko lang sinasabi, lalo na yung mga young people, di ba? Praise God. Just listen. Maniwala lang kayo. Praise God. Irespeto niyo yung mga magulang niyo. Kung mananampalataya sila, irespeto niyo yung mga manggagawa. Praise God. Hallelujah. So susunod, tatalakayin natin to. Idediretso na natin. Praise God. Papasok tayo sa original na iglesia. Kailangan kasi makita nyo muna yung original Diba? Pag hindi nyo makita yung original na iglesia, paano nyo maintindihan kung tama kayo o mali? Praise God. Hallelujah. See?
So, lumipat na ito. Paglipat, narito tayo. Hanggang kailan itong Gentile dispensation? Praise God. Hanggang sa rapture. Pag nag-rapture, tapos na. Ano mangyayari niyan? Babalik ang biyaya. Saan? Sa Israel. Then matutupad yung sinabi ng Biblia. And all Israel shall be saved. Lahat ng Hudyo, lahat ng Israelites, maliligtas. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo tumayo.